Okay mga boss madam, ayan, dito tayo ngayon sa BGC Market sa pinagpaparkingan namin lagi. Ayan, luwag ngayon dito, Monday. So ayun si Bossing, gamit up natin sa Nissan Terra. So yung magsa-sample video tayo ng Autorack na hard case, tapos carry boy type na top load, saka yung original na crossbar pang MUX Nissan Terra. So yung MUX Nissan Terra saka CRB na 2022 pataas na model, pare-pareha sila ng itsura ng crossbar. So pakita ko sa inyo. Ganito. Ayan. So ganyan siya kalapad yung sa crossbar ng mga Terra, MUX saka sa CRB. Ngayon, yung mga nagpapa-install sa amin, pag mayroong roof rail na ganito, so obligado tayong maglagay ng ganitong crossbar. Tapos ayan, ganyan yung cover niya. Then yung sa 2024, yung may video tayo, di ba kinonvert namin to, tinabasan namin, tapos nilagyan na lang namin ng silicone yung gilid para hindi tumagos yung tubig. Kasi magkaiba yung 2022 model, 2023, saka 23, saka 24 model. Magkaiba sila ng roof rail. Tapos ang ginawa namin dito, naka-bolt on type, ayan. So ayun yung tornilyo niya. Naka-bolt on type na yan. Yung pag nagkakabit din ng owning, pakita ko sa inyo sa owning. So naka-bolt on din. Kasi obligadong mag-bolt on. Ayun o. Nakita nyo ba yan? Tapos natin, wait lang. Pakita ko sa inyo. Ayan, sa owning, naka-bolt on din yan. Ayan. Kasi yung sa owning, ayan o, yung bracket niya, binubutas talaga yan. Pero pag sa ibang crossbar, pwede mo siyang hindi ibutas. Kasi yung bracket na ito, yung tornilyuhan, pwede dun sa loob ng crossbar. Dahil Terra to, so hindi obligado talaga i-bolt on yung sa owning tent, saka sa crossbar. Kasi ipakita ko sa inyo, malapad eh. Yan, punta tayo sa taas. So ayun o. So malapad siya. Pero yung sa may ordinary o kaya yung sa may regular na crossbar o yung sa alloy type na heavy duty, mas mapayat dito yon. Tapos yung part sa gitna niya, meron siyang lagayan ng tornilyo. So kahit hindi mo siya i-bolt on. Pero pag sa Terra, sa MUX, sa CRB, obligado ganito ang gagawin. Yan, magbo-bolt on talaga. So ayan, mga naka-bolt on lahat yan. Tapos ito nga pala yung tinatawag nilang hard case. Ayan, ganyan ang hard case. Ayan o. So alloy type yung takip. Yung soft case naman, yun yung tela yung takip. Yung parang rubberized. So ito naman, ayan, ganyan yung itsura. Pag hard case, yan yung tinatawag nilang hard case na owning tent. So mas mabigat siya. Kung mabigat na yung owning tent na soft case, mas mabigat tong hard case. Kaya kung magpapa-install kayo nito, kailangan talaga obligado heavy duty yung crossbar nyo. Hindi po pwedeng ordinaryong crossbar. May mga nagpipilit kasi sa amin na magpalagay ng ordinary na crossbar kahit na naka hard case. So katagalan po yun, baka matanggal yun, saka hindi niya kayang i-sustain yung load nung top load sa crossbar ay ng owning tent. Kasi mabigat yan mga boss, yung owning tent na naka-hard case. Yan. So sa mga gusto mag-avail, available yan sa JLJ Car Accessories, Motomac Works. Saka yung sa vlog namin, yung JLJ Car Motovlog. So thank you kay Bossing ngayon. Dito kami nag-meet up sa BGC Market, yung pinag-installan natin lagi, yung sa second floor. Yan. So may mga next client pa kami ngayon. So ay si Boss, thank you po ha. Ayan si Bossing, maraming salamat kay Bossing. Ayan, gwapo na sir, pwede ng pangwan, trail. Saka pangwan. Sa dito, pang gala-gala, kompleto na. So, camping-camping na daw si boss eh. Tapos isa nga pala, ayan, sa mga ganitong crossbar, naglalagay kami ng spacer sa loob. Ayan. Kasi hindi siya flat eh. Oh. So, videoan ko na rin. Naka-curve kasi siya. So, yung itsura niya, pa ganun. Pa-curve. So, sa mga gilid, kailangan obligado talaga siyang lagyan ng mga spacer. Ayan. So may mga spacer yan. Saka washer. Yung mga pinagdrillan na yan, hindi na namin pinupunasan kasi sinasabi namin sa client,
Pag alis naman nila, hanginin yan. Kasi pag pinunasan mo na yan ng basahan, mas lalong gagasgas sa bubong. Eh, pag hinangin naman yan, matatanggal din. So, pag biyahe ni boss, maalis na rin yung mga pinag-drillan. So, thank you kay bossing. Ayan. Maraming salamat. God bless. Ingat. Nissan Terra.